Dapat lagi tayo may prospect list. Pag-usapan natin wala yan, ang prospect list. Basta malaga, always look for new customer. Kahit busy ka sa operations ng negosyo mo, titingnan mo pa rin yung lineup ng prospect list mo kung puno ba lagi. Do not zero your pipeline. Number 1 rule sa business. Okay, so G-Leavers, pag-usapan natin how to start your own business. Detalye natin ng konti. At ito yung mga advice na pinagdaanan ni Doc when I'm starting my business. And even now na nag-start tayo ng ating negosyo, okay? Let's go, let's go. Okay, so unang-una, how to start your own business. Okay, so ito, it's not popular, but you have to do this, okay? So you have to work 16 hours. Yes, it requires 16 hours. So, tandaan natin, you are the business owner. You are not the employee. Okay? So, detalye natin konti, no? So, if you are an employee and a business owner, malaki po ang pagkakaiba ng empleyado ka. So, as an employee, of course, 8 hours. Okay. So, pag ikaw ang may-ari, more than, gawin natin 16, 12, 14 hours, 16 hours a day. Okay? And isa pa, pag empleyado tayo, of course, one task lang ang pinakikialaman natin. So, ang pinakikialaman mo lang, pag empleyado ka, kung encoding, encode ka lang. Kung follow up ka lang. So, isang task lang ang pinakikialaman natin as an employee. Pero pag business owner ka, all aspect, lahat dapat pinakikialaman natin. Lahat iniintindi natin. Okay? That's the difference. Alright? Ang tanong, ready ka ba? 16 hours. Alright? Okay? So, second na dapat natin gawin if you want to start your own business is be resourceful. Yes, kailangan resourceful tayo. So, ang ibig lang po sabihin yan is gamitin what is existing. So, kung anong meron, yun ang panggalingan ng solution. Alam nyo, sa pagninegosyo natin, marami talaga tayo may encounter na problema. Kailangan natin ng ganito, kailangan natin bumili nito, kailangan gawin yon, kailangan ito, and all. Okay? So, ikaw na negosyante, hindi ka dapat maratel. Hindi ka dapat kabahan. Okay? Ang dapat natin gawin ay gamitin what is existing. At yun ang offer mo solution. Kailangan ng table, may table ka sa bahay, gamitin mo muna. Kailangan ng mga upuan, may excess upuan ka sa bahay, gamitin mo muna. Kailangan ng laptop, computer, meron ka sa bahay, gamitin mo muna. That's being resourceful. Okay? So, tandaan natin, sa pagninegosyo natin, dapat as a resourceful is low cost lang muna. So, hindi pwedeng gastos ng gastos. Hindi pwedeng bili ng bili as a business owner. Pag nag-i-start tayo, kailangan resourceful tayo. Alam mo kung saan manggagaling ang solusyon nang hindi ka gumagastos. Sinusolusyonan mo ang problema ng negosyo mo nang hindi ka muna gumagastos or very minimal. Okay? For example, another example, kailangan mo ng manpower, kailangan mo ng taga-edit. So, no need for you to hire a full-time editor. Baka meron kang kaibigan o meron kang kapatid, kamag-anak, membro ng pamilya na pwedeng mag-edit. Okay? Pwede mo pakiusapan. Pwede hindi ganun kamahal ang bayad, lalo kung membro ng pamilya mo. Alright? So, be resourceful. Okay? And number 3 is sell the first day. So, first day pa lang, nagbebenta ka na. Kailangan second day, nakabenta ka na. Third day, nakakabenta ka. Fourth day, nakakabenta ka. Remember, Bill Gates, ginagawa pa lang ang Microsoft, binebenta na nila. Ang kailangan po kasi sa negosyo natin, makabenta ka agad para gumalaw, magtuloy-tuloy ang negosyo mo. First day, second day, kailangan yun ang target mo as a business owner. Tinitingnan mo lahat ng mga aspeto, all aspects, pero alam mo, nakakabenta ka dapat. Alright? And of course, number 4 is retain or return the 100%. Saan? Sa business natin. Hindi dapat ginagastos ang kinikita ng negosyo mo. 100% retain.
Okay? Ibalik sa negosyo mo. Kung kumita ka ng, for example, ang benta mo ng first week ay, let's say, kumita ka na agad ng 10,000. Ang 10,000 na yan, balik sa business. Wala ka munang kukuhanin dyan sa 10,000 for the next 6 months or 1 year. Kaya nga like ko sinasabi, pag nagnegosyo ka, dapat meron kang hiwalay na pera ang panggastos mo ng pamilya mo for the next 6 months para hindi makuha tong kinikita mo. 100% ibalik sa operations ng negosyo. Too early para kumuha ka sa kita. Too early para gumastos ka. Too early para mag-travel ka agad. Too early para itaas ang lifestyle natin. Negosyo muna. 100% balik sa negosyo natin. And next po, always look for new customer. Yan ang dapat natin gawin. Sa pagsisimula ng negosyo mo, sabi ko nga po sa aking team, do not zero the pipeline. So, ibig sabihin, don't zero the pipeline. Lagi kang may bagong customer. Ang pipeline mo laging puno. So, for example, today, meron kang 20 inquiries. Then, kinabukasan, bumili na yung 10. Dapat meron ka agad kapalit na 20, 10, 20, 10, 20, 10. Alright? So, in that case, pag may bumili, lagi kang may inquiry, hindi na zero ang pipeline mo. So, what are you going to do? Dapat lagi tayo may prospect list. Pag-usapan natin wala yan, ang prospect list. Basta malaga, always look for new customer. Kahit busy ka sa operations ng negosyo mo, titingnan mo pa rin yung lineup ng prospect list mo kung puno ba lagi. Do not zero your pipeline. Number 1 rule sa business. And next is you have to call, answer, follow up, personal. So, personal kang sumasagot. Pag nag-start ka pa lang ng negosyo mo, personal kang sumasagot, personal kang nag-i-engage sa client mo. Di ba sabi nga ni Gary Vaynerchuk, for how many years, nung nag-start sa mga negosyo, siya sumasagot sa mga inquiries. Ako po, and even now, I answer your inquiries. Akong gumagawa ng GC, ako yung una yung makakausap. Alright? So, you have to do this. Call, answer, and follow up. And of course, avoid expensive mistakes. Sa pag-start po ng negosyo natin, wala munang mistakes. Walang expensive mistakes. Pag-aralan bawat kilos. Huwag masyadong maraming bilhin na inventory. It's a big expenses mistake. So, pag bumili ka agad, for example, inventory mo, 50,000 agad, hindi po ganyan kalaki dapat. Alright? So, dapat maliit lang ang inventory. Sa different transactions mo, agad nagpautang ka ng 100K, nag-i-start ka pa lang, hindi pwede po yun. Avoid expensive mistakes. Okay? So, delivers, ilan lang yan sa advice natin para magtagumpay ang ating sariling negosyo. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!